palataya at mula sa kanyang puso ay sumambulat ang paniniwala. Tunay ngang anak ng Diyos ang taong ito. Mula sa pagiging isang simpleng kawal, siya ay naging saksi ng pag-ibig at sakripisyo. Ang sibat na naging kasangkapan ng sugat ay naging daan ng kanyang pagbabagong loob. Sa kanyang halimbawa, naway matutunan nating buksan ang ating mga puso sa awa ng Diyos at tanggapin ang biyaya ng pananampalataya kahit sa gitna ng ating mga kahinaan. Muli, ang imahe ni San Longino ay nasa pangangalaga ng pamilya ni Peso. San Nicodemo. Masdan natin si San Nicodemo, ang tahimik ngunit matapang na tagasunod ni Jesus. Sa kabila ng pangalib at panunupil, siya ay lumapit upang maglingkod at ipakita ang paggalang sa ating Panginoon. Kasama si San Jose de Arimatea, inihanda niya ang katawan ni Jesus para sa lilim. Nadala ng mahalagang pabango at miro, tanda ng kaniyang pagmamahal at pananampalataya. Sa kanyang kilos, ipinapakita ang kabutihang taglay ng taong naniniwala at handang maglingkod sa Diyos sa lihim at taimtim na paraan. Naway, maging inspirasyon sa atin si San Nicodemo na kahit sa katahimikan ay naglingkod ng buong puso at tapang para sa dakilang Panginoon. Siya ang naglaan ng kanyang sariling libingan para sa katawan ng Panginoon. Kasama si San Nicodemo, inihanda niya ang katawan ni Jesus. Nagdala ng mga pabango at mira, tanda ng kaniyang pag-ibig at paggalang. Sa kaniyang mga gawa, ipinakita ang tunay na tapang at dedikasyon sa Diyos, isang halimbawa ng pananampalatayang tapat at mahinahon. Naway maging inspirasyon sa atin si San Jose ng Arimatea, na kahit sa gitna ng panganib at pag-aalinlangan ng iba, ay naninindigan sa katotohanan at kabutihan. Muli, ang imahe ni San Jose ng Arimatea ay nasa pangangalaga ng pamilya Vergara. San Lazaro de Betania. Masdan natin si San Lazaro ng Betania, kaibigan ni Jesus na nakaranas ng kamatayan ngunit muling binuhay sa kapangyarihan ng ating Panginoon. Ang kanyang muling pagkabuhay ay tanda ng walang hanggang buhay at pag-asa para sa lahat na nananampalataya. Sa sandaling iyon, ipinakita ni Jesus na siya ang buhay at pagkabuhay at ang Siyang pananampalataya na sinasabing, Panginoon, kung narito ka lamang, hindi mamamatay ang aking kapatid. Sa kanyang pagtitiwala at pananalig, ipinakita ni Marta ang lakas ng pananampalataya sa gitna ng trahedya. Siya ang huwaran ng paglilingkod, pagtitiwala sa Diyos at pag-asa sa kanyang kapangyarihan. Naway maging inspirasyon sa atin ang halimbawa ni Santa Marta sa pagtitiwala at paglilingkod sa Panginoon, kahit sa mga oras ng matinding pangungulila at pagsubok. Natin si Santa Maria, ina ni Juan Marcos Evangelista, ang mapagmahal na tapat na ina na lumaki sa pananampalataya sa Diyos. Sa kanyang puso ay matatag na pananalig na nagbigay inspirasyon sa kanyang anak na si Juan Marcos upang maging matapang na alagad ni Jesus. Si Maria ay simbolo ng pag-aaruga, gabay at pananampalataya na mamayani sa pamilya at nagtuturo sa atin ng pagmamahal at gabay ng isang ina. Ang mga anak ay maaring lumago sa kabanalan at katapangan sa paglilingkod ng Panginoon. Muli, ang imahe ni Santa Maria, ina ni Juan Marcos Evangelista, ay nasa pangangalaga ng pamilya Hamisola. Santa Maria Cleofa. Masdan natin si Santa Maria Cleofa, ang matapang at tapat na tagasunod ni Jesus na natili sa piling ng Panginoon sa kabila ng panganib at takot. Habang nakamasid sa kanyang paghihirap at pagdurusa sa krus, ang kanyang puso ay nababalak ng dalamhati at awa. Sa kanyang walang pag-aalinlangan na pananampalataya, na napakita niya sa atin ang kahalagahan ng katatagan sa oras ng